Kim Chiu at Paolo Avellino, todo-todo magmahal sa isa't isa. Ibinahagi ni Kim Chiu na mas pinipili niyang magmahal ng buo para walang pagsisiyan sa huli. Bagamat aminado, siyang may risk lalo na kapag nauwi sa sakit ang relasyon. Ayaw niyang sayangin ang bawat pagkakataon. Para naman kay Paolo Avellino, mahalagang ibigay ang buong sarili dahil maikli lang ang buhay para magpigil. Tama naman yon. Nang matanong naman tungkol sa phone access, pareho silang naniniwala na tiwala at respeto ang pundasyon ng relasyon. Hindi control gaya ng pag-check ng cellphone. Ikaw, bet mo yung yung alam mo yung cellphone niya. Ako naniniwala ko sa women intuition. Talaga? Women intuition. Okay. Okay, Kaya next pala lagi mali ang intuition mo. Hindi, ganun naman talaga. Di ba mas malakas ang intuition? Kaya lang siyempre kapag kahaling na haling ka sa pag-ibig, hindi mo nakikita yung pagkakasala, yung cheating or something, okay. yung flirting, hindi mo siya nakikita. Pero pag may tiwala ka naman at kayo ay nagsimula bilang talagang in love sa isa't isa, hindi mo na kinakailangang i-check yung cellphone ng isa't isa. Pero may mga ganung cases din talaga eh. Na talagang yung iba nga alam lahat ng password, diba? Yung para sige, para matapos na wala tayong diskusyon, etong phone ko, ikaw na bahala. May mga tipong gano'n. Kasi darating din ang point na kapag hindi mo naman sinasadya at hindi mo naman ginusto, bigla may nag-message sa'yo, and then, etong si lalaki, si babae, selosa, bibigyan ka agad ng kahulugan. Mga gano'n. Tsaka, syempre, kinakailangan niya magkaroon ng sarili niyang buhay sa isa't isa para hindi lang kayo naka-contain sa isang mundo. Nakakasakal kaya yun? Nakakasakal kaya yung palagi kayong naka-report sa kung anong gagawin nyo, kung saan kayo pupunta, kung anong mga galaw nyo, nakakasakal yun. Dapat may breather or something. Pero may napakagandang mensahe akong natanggap. Pero kung katulad naman nila Kim at saka ni Paolo, eto pero na nagsimula sila bilang magkaibigan and then nagkaintindihan, pwedeng ganon. Kasi alam nyo naman, si Paolo kasi napansin ko si Paolo, siya talaga si Paolo ang pwede talagang ibigay lahat-lahat. Yun nga, ganun naman sa maiksi. Parang sinasabi niya, life is short, so kailangan talaga bigay todo. Pero hindi ko nababanggitin kung kanino galing. Nasira ang araw ko. Kalalabas lang ng bahay. Eto ang nakapakinggan ko. Si Ray Pumaloy. Ayoko na i-mention kung sino. Parang alam ko na yata yan. Nako, bossing, ano ba yan? Wala akong binabanggit Bahala. Ano ba yan? Hindi, pero naku, manda ka mamaya sa Kaya, hindi. Ayun na nga. Pero tama, ngayon mo marirealize na sa nangyayari ngayon sa atin, parang bakit mo kailangan tinitipid yung pagmamahal? Ganun na lang, ibigay mo na. Kung matatapos, di matapos. At least na ibigay mo lahat. Nabigay todo. Huwag naman yung lahat binigay mo, pati pera mo binigay mo. Sa personality kasi ni Paolo, parang all out siya. May hinihintay na lang nga siguro yung go signal ni Kim para umamin sila. Siguro ganun din naman si Kim. Kasi sabi niya ganun, sa tamang panahon. Ayun, natatandaan ko, sa tamang panahon. Yun ang sabi niya doon sa Showtime, di ba? Bagitin na natin, Showtime. At, pero bongga si Paolo, nakita ko nga, di ba the other day, nag-post si Kim ng mga dagat scene niya. Nag-post na siya, although sabi nga, medyo luma na yung video na yan, pero tinatapatan na, di ba? Yun ang nalulungkot ako Dapat siguro meron silang bonding na ganyan sa dagat. Yun, gusto ko kasi na masaya sila na hindi sila gagad sa trabaho. Yung bang pagkatapos nilang magkahiwalay, doon ilang araw din naman sila magkasama. Ilang araw lang mang ginugol na sa isa't isa dyan sa Paris. Sana pagdating dito, hindi na muna pumasok agad si Kim at nagbanding sila ni Paolo. Well, hindi natin alam. Hindi kailangan nyo na mag-report syempre kasi wala rin si dun sa show si Vice, nila. O baka nga ganon. Pero parang feeling ko nandito na si Kim ilang araw pa, tsaka si na Paolo bago lumabas. Parang delayed na yung mga photo siguro. Parang ganon Pero siguro hindi ko alam. Feeling ko mga 2 days lang bago lumabas. Yung ganon na nandito na. Pero hindi ko lang alam yung mga nag-shoot, yung nakakuha ng unguarded moment ni Kim na nandoon. Hindi ko alam kung agad-agad pinost or
hindi mo na pinost kaagad? Kasi nagtataka ako, bakit ngayon na naglalabasan itong mga photos na kuha sa shoot ng pelikula ni Paolo at saka ni Nadine dyan sa Paris. Samantalang ang tagal na nilang nandiyan dyan. Okay. Baka siguro pinagsabihan sila na wag nyo munang ilalabas. Baka ito na mga towards the last days of shooting sa kanyang ilabas. Sa ngayon, wala silang opisyal na kumpirmasyon na sila ay romantically involved o totoo na. Pero napapansin ng maraming fans ang strong chemistry nila, lalo na sa mga projects, interviews at behind-the-scenes moments. Dahil dito, marami ang kinikilig at umaasang baka mauwi sa totoong relasyon. Karaniwan sa showbiz pwedeng close friends lang talaga, professional chemistry dahil sa trabaho, o minsan nagsisimula pa lang at hindi pa ina-announce. Kaya sa ngayon, masasabi lang may kilig pero wala pang confirmed na sila na talaga. Sa totoo lang, yung mga balita tungkol kina Kim Chi at Paolo Avellino ay medyo halo-halo. May facts, may assumptions at maraming kilig lang ng fans. Ano ang totoong lumalabas sa balita? Wala pa ring official confirmation na sila na talaga. Pareho silang umiilag o hindi diretsong sumasagot sa tanong tungkol sa relasyon. May mga sweet moments tulad ng si Paolo ang nagbigay ng flowers kay Kim noong Valentine's, pero may contradictions din. Inamin nila na hindi sila magkasama noong Valentine's Day. Madalas, ang tinatawag sa kanila ay love team, Kim Pao, dahil sa dami ng projects nila tulad ng The Alibi. Ano ang masasabi ko sa balitang mahal nila ang isa't isa? Dito, posibleng may mutual care o special na connection sila, pero hindi ibig sabihin na confirmed romantic relationship na. Sa showbiz, normal na pinapalakas ang love team chemistry, hindi agad ina-announce ang tunay na status. Yung kumakalat na tudu-tudu magmahalan sila ay mas galing sa fans at interpretation, hindi pa sa malinaw na kumpirmasyon. May kilig at may something pero hindi pa solid na sila na. Kung pag-uusapan yung balitang tudu-tudu magmahalan kina Kim Chi at Paolo Avellino, ang pinaka-honest na reaction ay nakakakilig siya pakinggan, pero kailangan pa rin ng konting reality check. Sa showbiz kasi, lalo na sa Pilipinas, malakas talaga ang hatak ng love teams. Kapag nakita ng publiko na may chemistry ang dalawang artista, sa interviews, projects at kahit sa simpleng tinginan o asaran, automatic nagkakaroon ng narrative na baka sila na. At dito pumapasok yung ganitong klasing balita. Hindi siya totally gawa-gawa pero kadalasan pinalalaki o pinupuno ng assumptions. Sa kaso ni Kim Chi at Paolo, hindi may kakaila na may kakaiba talagang vibe sa kanila. Hindi lang siya pilit o scripted, parang natural yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Yung mga simpleng gestures tulad ng pag-aalaga, pagbibigay halaga at respeto sa isa't isa, yun ang mas napapansin ng tao. Kaya understandable kung bakit maraming fans ang nagsasabing parang may totoong nararamdaman. Pero dito nagiging interesting. Kahit may ganung energy, hindi pa rin sila nagkukumpirma at mahalagang irespeto yun. May mga dahilan kung bakit ang celebrities ay hindi agad nilalabas ang tunay na estado ng relasyon. Gusto nilang i-protect ang personal na buhay nila. Ayaw nilang ma-pressure ng expectations ng fans. O baka talagang nasa stage pa lang sila ng pagkikilala sa isa't isa. Kaya kapag may lumalabas na balita na parang sigurado na, tudu-tudu magmahalan na, medyo nagiging ahead of reality siya. Parang inuulan ng publiko ang conclusion bago pa man magsalita yung mismong involved. Isa pang angle dito ay yung epekto sa fans. Yung ganitong balita nagbibigay ng saya at kilig na hindi naman masama. Sa totoo lang, bahagi na yan ng pagiging fan culture. Pero minsan, nagiging problema siya kapag nagiging mapilit ang expectations o parang may obligasyon na panindigan yung gusto ng fans. Sa huli, ang pinaka-balancing tingin dito ay
Oo, may special connection na nakikita pero hindi pa sapat yon para sabihing confirmed na sila o tudo-tudo magmahalan na talaga. Mas maganda siguro na i-enjoy na lang muna yung natural na chemistry nila kung ano man talaga yon, kesa pilitin lagyan ng label. Kasi kung sakaling totoo man, mas magiging satisfying yun kapag nanggaling na mismo sa kanila, hindi sa haka-haka. At kung hindi man mauwi sa relasyon, hindi rin sayang dahil malinaw na may magandang working partnership at respeto sila sa isa't isa na bihira rin makita.